last na lesson tayo sa Revelations chapter 3, verses 14 to 22. Ito po ay Laodicea Church, o to the church in Laodicea. But before that, basahin ko po sa 14 hanggang sa 22. 9 verses lang naman po ito. 14 hanggang sa 22. Ganito po ang sabi ng Diyos sa church na ito. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng simula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya kapag ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita sa mga dukha at bulag at hubad. Pinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit, upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata, na ipinahid sa iyong mga mata, upang ikaw ay makakita. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig na sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Magandang umaga po. So, the Church of Laodicea, ito ang church na sinasabing lukewarm church. Hindi siya mainit, hindi rin siya malamig na church. Sa mga nakarang pag-aaral natin, iba-iba ang mga ugali ng church or churches. Ayon sa 7 churches of Asia, meron pong mga walang pag-ibig, meron pong mga meron pong sinasabi po natin na yung term niya, sang-ayon sa sanlibutan, worldliness, na sinasabi po natin. Okay? At dito sa church dito, masasabi po natin na ito po ay lukewarm church, okay? Ephesian church is the loveless church. Smyrna, ito naman yung persecuted church. Pergamos, the compromising church. Thyatira, the corrupt church. Sardis, the dead church. Philadelphia, the faithful church. At itong pag-aaralan natin ngayon ay ito yung lukewarm church, mga kapatid. So, ilan sa mga background ng church po na ito? Sinasabi po, mga kapatid, na ito po ang church na harsh yung paano siya sinulatan. Ano po? Walang commendation. No? Walang pagsasabi, ikaw ay maganda ang iyong katangian. Walang ganun na sinabi. No? Pero bago dyan, sa next na slide tayo, Brother Jomari. Dito po sa verse 14, pinapakita po dito, mga kapatid, ang katangian po niya sa verse 14, "Into the angel of the church of the Laodiceans write." Ilan po sa mga na-research ko regarding dito sa church na to, ito po ay independent na church. Independent in the sense na sabi kanina, ikaw ay mayaman. Sabi niya, at hindi mo nangangailangan ng tulong sa labas. So makikita natin that ito po ay independent na church na sinasabi po natin. Okay? Ito rin po ay center of finance. So mayaman ito, center of fashion, dahil dito nanggagaling yung black wool coats
ayon sa aking research, no? Ito din po ay center of medicine. There was a large medical school which created a tablet that was sold all over the Roman Empire, sabi sa aking research. In the Church of Sardis, there were few. Sa 7 churches, may mga few who had not soiled their garments, but in Laodicea none are found. Walang makita dito na magandang katangian. Sa Sardis nga, few, ilan? May mga faithful, may hindi. Dito, wala ho. None are found, sabi. Sinasabi po ng church na ito ay possible ang nag-start ay si Epaphras, no? Colossians chapter 4, verse 12 to 16. The founder of the church at Laodicea is not known. Hindi masyadong binanggit, hindi clear. Pero meron pong sinasabi doon sa Colossians 4:16, 4:12 to 16 that si Epaphras po has been suggested. So sinabi po dito sa verses 14, yung character, the Church of Laodiceans, important city, wealthy city, significant Jewish population, center of Caesar worship. Okay? Merong ditong famous temple, Asclepius in Laodicea. Ito yung sabi ko kanina, with the more famous medical school connected with the temple. The Church of Laodiceans, isa sa mga problema po nila ay yung supply ng water. Kaya dinescribe dito na about sa lukewarm, no? May nabasa po ako na sila po ay possible na prone sa attack, no? Kasi dahil sa water supply, once na ito yung ginamit ng enemy, ano? Na i-cut yung water supply sa kanila, ay mahihirapan itong place ho na ito, no? They had insufficient water supplies in the city, in the supplies coming into the city could be easily cut off. Ito po sabi niya, therefore, the leaders of Laodicea were always accommodating to any potential enemy and always wanted to negotiate and compromise instead of fight. Yan po ang sabi po niya. Okay, dito po sa next na slide natin, ano po, verse 14 pa rin, letter B, verse 14. Jesus described himself to the church at Laodicea. Sabi niya, this thing says the Amen, or Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Ang sumusulat dito, no other than our Lord Jesus Christ. Jesus is the Amen. So be it. It is done. Yan. Ayan, sabi po ni Barclay, no? Jesus is the personification and the affirmation of the truth of God. Sabi ng Colossians chapter 2 in verse 6, no? Sabi niya doon, for in him dwelleth the fullness of Godhead bodily. Remember that Christ is the way, the truth, and the life. Yun po ang sabi po niya. So the faithful and true witness, this is Jesus. Okay? And letter C, beginning of the creation. So before creation, meron na siya. Mga kapatid, no? The creation, meron na siya. Nung sumulat si Apostle Paul, ano po, sa 1 Corinthians chapter 10, sinasabi niya yung rock na yon ay si Jesus Christ. So may existence na si Jesus before. Ano po? Because He's the Alpha and Omega, Lord of Lords, King of all kings. Ano po? So dito sa verse na po na ito, in verse 14, dinidescribe na ito po ay si Jesus Christ. Punta tayo dito sa verses 15 and 16 sa ating next na slide. Verses 15 and 16. Ang sabi dito, what Jesus knows about the Church of Laodicea. Ang sabi niya dito, I know your works, that you are neither cold or hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold or hot, I will vomit you out of my mouth. Ginamit dito ulit yung salitang, I know your works. Alam ko ang ginagawa ninyo. Ganon. No doubt kasi sa verses 14 kanina, sinasabi na yung Amen si Jesus, ang ating Panginoon. Ano po? Okay? Pero sinabi niya dito, no? Which is kakaiba sa lahat ng mga churches, lukewarm. Hindi sila mainit, hindi malamig.
Ano kayang itsura ng isang pagsasama pag ganun, ano? Hindi mainit, hindi malamig, eksakto lang. Pwede ba yon? Meron ako nabasa, sabi niya, there's no gray ground in Christianity, no? Walang pwedeng mainit o malamig ang pananampalataya, no? Ah, kung nasa Lord side tayo, nasa Lord side. Kung nasa ibang side naman, devil side or enemies territory tayo, nandun tayo. Hindi pwede kung tayo po ay, ano no, nasa middle ground or gray ground na sinasabi po natin. Medyo matindi ang sinabi po dito, no? I will vomit you out of my mouth. Isusuka kita. Yan sabi niya. Hindi kita tatanggapin. I-reject kita. Ano po ang sin po nila? Ang sin po nila is pagiging lukewarm. Eksakto lang yung faith nila, mga kapatid. Meron bang ganito na mga churches ngayon? So out of 7 churches na pinag-aralan po natin, asan po kaya tayo dito? Ano po? So merong 2 doon na positive ang sinabi. Ano po? Which is ang church sa Smyrna. Isa po yun. Kung susulat kaya ang Diyos sa atin ngayon, ano po kaya ang siyang isusulat niya sa atin? Mga kapatid, no? Alam po ninyo, ang gawa natin, ano po, ito po yung indicator sa isang church, mga kapatid, para makita kung gaano sila ka-active sa church, no? May mga active na church, may mga hindi din naman. Ano po? So, yung mga gawa, no, or deeds na sinasabi po natin, ito po ay parang barometer para makita kung active ang church or hindi. Ang Panginoong Jesus, hindi niya sinulat ito para i-ICU sila, no? Para saktan sila, but to correct them, no? May madalas po sa love po, mga kapatid, ano, medyo ma-misinterpret minsan, Brother Bong, no? Yung love is parang walang sakitan, no? Minsan, sa love is may disciplining eh. Di ba sabi ng Panginoon sa sulat niya sa Hebrew, sabi niya, yung mga iniibig niya ay kanyang pinapalo. Yan sabi niya, di ba? Kaya minsan ang thinking sa God, no? Especially in the Old Testament, ang thinking nila sa Diyos ay Diyos na nakakatakot. Sa Old Testament, ang Diyos na nagbibigay ng judgment, parang gano'n, ano po. And sa ano nga po, no, sa Diyos, meron sa disciplining, may chastisement na sinasabi po. Kaya hindi po niya, ang intention dito ng Panginoon, hindi para sa gano'n, mga kapatid, ano, ay para iwanan sila or kalimutan sila, but manumbalik sila dahil sa kanilang situation. Ginamit dito, ano po, yung lukewarm. Such prayers mock God. No? Paano kaya? Tinatanggap kaya yung prayers nila? Oh, my brethren and sisters, have you ever really thought what an insult it is to God when we come before Him with lukewarm prayers? Lukewarm prayers. There stands the heavenly mercy seat. The road to it is sprinkled with the precious blood of Jesus. Yet we come to it with hearts that are cold, or we approach it leaving our hearts behind us. So ang point dito, mga kapatid, ano, ay yung lukewarmness na pananampalataya. Hindi malamig, hindi po mainit, mga kapatid. Sakto lang. Sakto lang din naman. Meron akong nabasa, sabi niya, yung prayer life natin ay parang coffee. Ano ba? Mainit ba o malamig? Diba? Yung coffee natin. Gusto natin pag umiinom tayo ng coffee, gusto natin mainit. Tama po ba? Ayaw natin na maligamgam. Ano po? And dinescribe dito, dito sa church po, sa pinag-uusapan po natin, ay maligamgam ang kanilang pananampalataya. The Laodicean church was a half-hearted church. Half-hearted church. Ito po ay direct violation doon sa Matthew 22:37, di ba? Love God with all your heart, with all your soul. Pero dito po ay maligamgam nga yung kanilang pag-ibig, mga kapatid. No po? So, meaning to say, yung half-hearted heart ay consider din po na disobedience, no? Yung half-hearted na obedience ay consider din na disobedience, di ba? So, siguro parang ano lang to, no? Mechanical na lang, no? Mechanical na lang. May sinasabi ang Panginoon, no? Even in the Old Testament, no? Na parang, okay, sinasamba ako ng mga taong ito, pero yung kanilang puso ay ano daw, malayo sa akin.
Ano po, then consider din po ito na lukewarmness, consider po ito na masasabi natin direct insult sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. So the Laodicean church was a half-hearted church. Perhaps, sabi niya dito, perhaps none of the 7 letters is more appropriate to the 20th century church than this. It describes vividly the respectable, sentimental, nominal, skin-deep religiosity which is so widespread among us today. Our Christianity is flabby and anemic. We appear to have taken a lukewarm bath, sabi ni John Stott sa kanyang commentary dito sa Revelation, mga kapatid, no? So, sa next slide tayo, Brother John Marie. Merong, dito, no? Ilang mga signs na ang church ay lukewarm. Because you are lukewarm, sa kanyang sermon, an earnest warning against lukewarmness. Number 1 sign, sabi niya, they have prayer meetings, but there are few present, for they like quiet evening homes. Isa yan sa mga sign. Meron ako nabasa, sabi niya, if prayer is a command na nanggagaling sa Diyos, at ang sabi sa nabasa ko, alam niyo ba na ang mga prayer meetings, isa sa mga pinakamaliit ang attendance. And it is a rebellion against God. Yan ang sabi niya. If prayer, tandaan natin, sa worship service natin, isa sa mga avenue ng ating worship service is prayer, correct? Pero tignan po natin, especially sa mga worship services natin, 5 avenues of worship, correct? Pwede po niyo po bang banggitin? Ano po yung mga 5 avenues of worship? Number 1 po. Hello? Prayer. Number 2. Singing. Number 3. Giving. 4. Communion. The next po, hearing God's message. Dapat ba equal ito para makumpleto yung worship? Equal? What if ang isa hindi? Worship? Hindi. Sabihin natin, gusto nating i-compromise, still worship pa rin. Many times po, in my experience as a minister, na parang ang very important sa worship is Lord's Supper. Tama po ba? So, then sabihin natin sa sarili, we want to justify sa Panginoong Diyos, worship pa rin yun. O di kaya many times gusto nating mapakinggan yung mga sermons kasi gusto natin, parang 60% ang binibigay natin sa sermon. Sa Lord's Supper, mas mataas din. Pero when it comes doon sa avenues of worship, less, mga kapatid. And that is lukewarm na church. Lukewarm church. Kahit pwede nating mga words natin is reasonable and logical. Tanggap natin siya, but in the sight of the Lord, hindi. Hindi siya okay. At ito ang katangian ng church. Tandaan natin, ang church na ito ay mayaman according sa introduction kanina. Independent na church, hindi sila naghahanap ng outside support dahil independent sila. But the problem is, lukewarm na church sila, mga kapatid. At tandaan natin, ang church na to, unlike sa Sardis na some or few ay active sa church. Pero dito, halos wala. Kaya daw itong pinaka-harsh na sulat dito sa Revelation, mga kapatid. Kaya kung tayo po kung sakali lang na sumulat kaya ang Panginoon, anong isusulat niya sa atin, mga kapatid? Number 2, everything is done in half-hearted, listless, dead and alive way, as if it is that did not matter much whether it was done or not. In my mind po, half-hearted, nauubos mo ang pasensya ko noon. Nauubos yung pasensya ko noon. Especially may mga servers na merong situation po kasi na in-announce siya na song leader. Hindi dito sa SJMA yun, gusto kong i-clear. In-announce siya ng song leader 1 week na.
Then mag-start ng worship. The following week, mag-start na yung worship. Dali-dali siyang nagbukas ng kanyang songbook dito. Nagmamadali. Nagbubukas ng songbook niya at yun ang kanyang ipinaawit sa worship service. Half-hearted. Mga preachers na hindi pinaghahandaan ng mga sermons. Mga members na hindi ready sa pagpunta ng church. Half-hearted. Lukewarm. Yun ang sabi niya dito. Everything is done in half-hearted. They are neither hot for the truth, nor hot for conversions, nor hot for holiness. They are not fiery or enough to burn the stubble of sin. At sinasabi niya dyan, in general mga kapatid, wala hong ganong fire sa pagsaserve sa Diyos. At kailangan nilang magsisi ang church po na ito. Verse 17. Next now, slide natin. Verse 17. What Jesus has against the church of Laodicea. Because you say, I am rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know what you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Materially blessed ang church na ito, pero spiritually dead. Yan ang description ng church po na ito, mga kapatid. Sa Matthew chapter 5 verse 3, may sinasabi itong blessed are the poor in spirit. Pero ito, hindi makitaan dito sa church na ito na blessed and poor in spirit sila. Next slide, Brother Jomari. Ayan. Sa letter B, sinabi niya, and do not know, nabanggit na pala kanina to, no? You are, yung church, this wasn't just the opinion of Jesus, spiritually speaking. Yan, binanggit ulit yun, kung ano po ang kanilang katangian. But the church of Laodiceans believe they are rich when they are really poor. Rich materially, poor spiritually. Then next slide, sa verses 18 and 20. I counsel you. So kung merong chastisement, meron pong recommendations or remedy. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garment, that you may be clothed, and that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him, and he with me. Very familiar tong verse na to. Ano po? Sa verse 20. Na ako'y tumutok-tok sa pintuan. Kung sino ang magbubukas nito, papasok ako at kakain kami na magkasama. Yan. So madalas itong verse 20 ang na-quote sa mga sermons. Pero merong mga recommendations dito. Buy from me gold. Hindi ito literal na bibili ng gold, but ito ay merong ito ay figurative. Gold, precious, at si Jesus ang authority or key or source ng gold na to, and white garments and purity, and cloth, di ba, once na tinanggap natin si Jesus Christ, ibinihis natin siya. Ano po? So cloth, ibinihis si Christ. Yun po ang sabi niya. Buy from me. How can we buy these things from Jesus? We don't earn them through our good works. Instead, Jesus would say, all this self-sufficiency must be expended in the labor of getting from me, from Jesus. No? Hindi
hindi sila independent, hindi sila nabubuhay lang sa sarili lang nila, but they need Jesus. Kailangan nila si Jesus Christ. Mga kapatid, para sa ganon, maging ma-qualified sila to enter doon sa heaven. Or maging approved sila sa Diyos. In verses 18 and 20, next na slide, bro. Yan, as many as I love, I rebuke. Yung sa ano po yan, sa Hebrew, Book of Hebrew. Kaya isa sa mga demonstration ng God na mahal niya tayo is nire-rebuke niya tayo. Pinapalo niya tayo, nire-remind niya tayo. Tignan niyo po minsan, siguro sa personal na buhay natin, kapag tayo po ay nagkakaroon ng maraming problema, hindi ba? Mas marami po tayong mga prayer time, di ba? Mas marami po tayong prayer time, devotional time, Bible reading, and memory verses. Tama po ba? Kapag minsan, mas madami tayong problema. Pero many times, yun ang ginagawa ng Diyos para sa atin to remember Him or to follow Him. Mga kapatid. And sabi pa niya dyan, therefore, be zealous and repent. He commanded them to make a decision to repent. Okay? Turn your way. Jesus said, don't look to your own riches and resources because they are really bankrupt. Turn around and look to me. Yan ang description po niya dito. Dahil si Jesus yung way, siya ang truth, siya ang life. Siya yung eternal life. Siya yung magbibigay ng eternal life. Mga kapatid. Then, dito sa ating next na slide, Brother Jomari, ulit. Okay. Jesus gave this lukewarm church the great invitation. Binibigyan ng chance ang church na ito. Ang Diyos natin ay Diyos siya ng second chance. Nagkamali ka, bibigyan ka ng chance. David, nagkamali si David. Adultery and murder, binigyan ng chance na magsisi. Kahit ano man yung condition or situation ng tao, binibigyan ng chance. Tayo kaya, kapag tayo kaya ay mayroon tayong mga mahal sa buhay o kaibigan na nakagawa ng mali sa atin, binibigyan ba natin ng second chance or last na? Last chance mo na yan. But si Jesus Christ, binibigyan niya ng second chance ang mga tao. At ito'y patunay dito sa church sa Laodicea, mga kapatid. I will come into Him with a glorious promise. If we open the door, He will come in. He won't ring the bell and run away. He promised to come in and then to dine with the believer. Sabi ng book of Isaiah and Jeremiah, sabi niya, gaano man kapula, yung kadumi, o ano man yung kasalanan nyo, then tatanggalin ng Diyos yon. Hindi na, I will remember your sins no more. Akalain nyo yun? Meron tayong mga close friends, family, di ba? Tapos minsan, bilang tao, meron tayong mga pagkakamali. Pero minsan, nakagawa na tayo ng mali, tapos sabihin, ay nako, ipapaalala sa'yo yung mga nakaraan, di ba? Sabihin niya. Kapag nakagawa ng mali na naman, sasabihin, ay nako, naalala mo ba? Ginawa mo sa akin. Yan. Kaya minsan, mahalaga din po pala, maganda din pala pag makakalimutin ka eh. Pag nakalimutan mo, tapos na yon. Ano po? Kaya mahirap po palang marami kang mga naaalala din, Sister Marian. Pag tapos na. Yung pala yon. Mga kapatid, no? Di ba, ang character ng God, tapos na, nagsisi sila, pagiging lukewarm, tapos na. Kakalimutan ng Diyos. Ganon din sana tayo ng mga believers. Mga kapatid. So, sa next na slide tayo, Brother Jomari. If anyone, notice that Jesus gave the call to individuals. He didn't say if any church, but if anyone. Kasi group ng believers po ito. Nasabi niya. So, binibigyan ng chance pa rin sa letter G ho natin, mga kapatid. Ano po? Okay, so next slide, bro. To him, sa last two verse,
To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on His throne. Ito po ay futuristic. Futuristic po yan. Ano? Once na nag-repent kayo, then ito ang magiging reward ninyo. Yan sinasabi ng Diyos. To him who overcomes. Challenging ang mga nangyayari sa church at sa buong mundo. Devil and persecutions and mga trials and people around us. Mga persecutions, mga kapatid. Ang church na ito, ang mga na-encounter po nila, well, problem mismo sa kanila po, ano? Yung pagiging lukewarm na sinasabi natin sa slide po natin kanina. Okay? Then, iprenamis dito na bibigyan sila ng another chance. Mga kapatid, I will grant to sit with me in my throne those who overcome the battle against indifference, compromise, and self-reliance. Receive a special reward. They enjoy a place with the enthroned Jesus. Open and close parenthesis, as I also overcame and sat down with my Father on His throne. Sabi ni Apostle Paul sa sulat niya, 2 Corinthians 4:16-17, walang may compare sa glory, sa reward na ibibigay ng Diyos sa atin kapag tayo po ay na-overcome natin naging faithful tayo until the end, mga kapatid. Ano? So, be faithful until the end. Huwag maging lukewarm na yung faith natin, parang yun ang message ng God para sa atin, itong church dito sa Laodicea, mga kapatid. Ano po? Next slide, bro. Brother John Marie. Verse 22, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Halos lahat ng mga sulat ni Jesus tinatapos, let him hear what the Spirit says to the churches. Ang may pakinig sa Tagalog, ang may pakinig ay makinig. Yan. Ito po ay spiritual awakening daw po, mga kapatid, no? Spiritual awakening. Be serious. Once na narinig mo ito, Hebrews chapter 3, sinasabi niya, once narinig mo ito, then mag-repent ka. May mali, nakita mo, may mali sa ginagawa sa church or sa individual, i-correct agad, itama agad. Huwag patigasin yung puso. Yun yung idea niya dito, mga kapatid, no? Okay. So, next slide tayo. Yan, last na po. Question na po dito. The warning to us, what about you? Paano naman sa atin, mga kapatid? Tulad ng sabi ko kanina, kung susulat ang Diyos, ano ang isusulat niya sa atin? Kaya what about you? Question is, does your life provide help, comfort, encouragement, or other such things to others around you? Dito sa church, dito sa Laodicea, walang matagpuan na faithful. Unlike sa Sardis nga kanina. Wala, lukewarm halos yung kanilang faith. Think about yourself and take an honest inventory. Sabi ng Bible, examine yourself. Tignan natin sarili natin, ano ang dapat nating i-correct? Ano ang dapat kong gawin? Examine yourself, whether ye be in faith. Yun ang sabi niya. Think about yourself and take an honest inventory. Are you lukewarm in what you do and how you interact with others? Yan po ang sabi dito, mga kapatid. So, ito ang ating lesson dito sa church sa Laodicea, mga kapatid. Para po sa pagtatapos ko, si Brother Fred at sa inyo kung meron po kayong gustong banggitin. Pagiging lukewarm, muli, ginagawa ang mga bagay na walang joy sa heart nila. Without love and without fire of the Spirit. Sabi dito, they may go to church, but their religion is self-righteous and contentment. They may claim to be Christians, but their hearts are unchanged. Examine yourself. Yun ang sabi ng Bible. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Brother Fred. Yes, good morning, bro. So this is the
last church no na sa Revelation that we have studied. Nagsimula tayo sa Ephesus, and then ang first church na pinag-aralan natin, ito ang church in Laodicea, ito ang huling church no among the 7 churches, and it seems itong the church in Laodicea ito ang pinaka-worst church among the 7 churches. I think 5 siguro doon, no? Hindi maganda, may mga rebuke ang ating Panginoon, may warning siya. I think 2 lang siguro ang medyo okay. And itong church sa Laodicea, ito ang worst church, no? Among the 7 churches. So maybe i-review natin ang ating pinag-aralan in 7 churches. Maybe we can learn, no? Baka ang ating church may resemblance doon, or may 1 or 2 church doon na mayroon din tayo, and then we can probably learn from it and correct, no? Kung ang dapat i-correct, no, sa ating church dito. So, yun, kung mapapansin ko ba't sinabi ko worst church, dahil yung 5 churches na sinulat ni John, which is actually the message of Jesus Christ, sinulat ni John sa island ng Patmos, no? Nakuha niya yung vision ng ating Panginoon. Ito yung church na walang commendations. Itong church in Laodicea. Halos yung other churches, nagsimula ang ating Panginoon sa commendations, sa positive, sa mga magandang gawain na gawa nila, no? And then saka siya nagbigay ng kanyang mga warnings, advice, no? Rebuke, no? Pero dito sa Church in Laodicea, kung mapapansin nyo, in verse 15, kung basahin ko, sabi niya, I know your deeds, but you are neither cold nor hot. Lukewarm nga, no? I wish you were either one or the other. Mabuti pa na sa kabila ka, sa kabilang extreme. Sabi niya, and 16 sabi, so because you are lukewarm, neither hot nor cold, ito ang matindi. Tingnan niyo to. Pansin niyo to. Sabi ni ang ating Panginoon, I'm about to spit you out of my mouth. So diretso agad eh. No, wala nang commendation. And sabi niya, because you are lukewarm, ano ba sa Tagalog yan? Idudura. I will spit you out. Parang, gano'n, di ba? Very, sabi ni Brother Efren kanina, worst ang ginamit ni Brother Efren na salita doon, harsh ang kanyang message ng ating Panginoon dito sa church in Laodicea. So, I will spit you out from my mouth, sabi niya, no? Medyo harsh yung message ng ating Panginoon sa kanya. Kasi sa other churches, no, in Ephesus, Smyrna, Pergamos, Philadelphia, no, lahat yon, nagsisimula siya sa commendations. Dito, agad eh, very harsh words. Kasi lukewarm eh. Bakit kung lukewarm, bakit ganun katindi ang harsh ang Panginoon sa mga tao, mga Kristiyano lukewarm? Ba't kaya? So, neither hot, cold, or neither hot or cold, but lukewarm. Bakit sa lukewarm masyado siyang harsh doon? Ngayon, kapag hot ka, if you are hot in your faith, so masyado kang passionate, di ba? Yung committed ka eh. Involved ka sa mga in your faith, sa mga gawain, sa mga lahat. Pag hot ka, kung cold ka, so pag cold parang as if you're non-believer. Kasi parang nawala ka. Nawala ka sa faith, di ba? So, parang nawala ka sa faith mo, parang non-believer. Mayroon ko nabasa sa Peter ata na mabuti pa yun, hindi niya nakilala ang Panginoon. Right? Na anong verse ba yun? Kaysa yun nakilala mo, tapos ni-reject mo, something like that, no? So, dito,
Parang kung cold ka, parang hindi mo nakalimutan mo na ang Panginoon. Something like that, no? Kung yun, nandun ang extreme mo, nandun ang position mo, parang mas madali pa yan i-reconvert. And I believe you can change pa. Pwede ka magbago pa. Kung ganun ang extreme mo, nandun ka sa cold. Parang nawala ka na sa Panginoon, nakalimutan mo na ang Panginoon. So mas madali yan i-convert, reconvert. You can still change and go back. Pero kung lukewarm ka, kaya napapansin ko na dito, bakit ang Panginoon masyadong harsh sa mga lukewarm Christian o church? Kasi kung lukewarm ka, para mas mahirap kasi you have enough knowledge. Alam mo na. And then, pero wala kang real faith. Hindi ka masyadong believe. Paniniwala ka pero wala kang believe. Something like that, no? So, kung gano'n ang condition mo, sa gitna ka lang, no? Mas mahirap ka ibaguhin, mas mahirap ka i-reconvert, mas mahirap yun. Parang kasabihan natin na mahirap gisingin yung mga taong medyo gising na. Kaya ang aking observation ko dyan is parang kaya harsh ang message ng Panginoon sa mga lukewarm. Kasi mas mahirap yun eh. Mahirap mo siya ibalik na walang belief nga sa'yo. Walang belief, parang nawalan ng belief eh. Gisingin mo yun, medyo gising na, mahirap yun. So yun ang nakita ko, bakit ang ating Panginoon, kanyang message sa Church in Laodicea, masyado siyang harsh. Walang commendations. I will spit you out from my mouth, sabi niya. Imagine mo, ganun ang kanyang words, ang kanyang message doon. So, tapos na yung ating pag-aaralan sa Church in Laodicea, no? Siguro mas maganda i-review natin konti yung ating mga church na pinag-aralan natin, no, in Revelation. So, if we look back, no, if we take a look sa first church that we studied, the church in Ephesus. So, Christ, of course, started ang kanyang message with commendations in Ephesus church. So, Christ started by commending kanyang good works, their perseverance, no? Yun na-enjoy nila hardship, and they have not grown weary sa kanilang faith. However, no, in verse 4, Christ, verse 14, Christ, nailabas nila ang Panginoon ang kanilang problema, ang kanilang issues doon. Na ano yon? That you have forsaken the love you had at first. Sabi niya. So, parang it is a church, ano ba yan? Loveless na siguro. Loveless na. So, a loveless church, no? Probably, they may look okay. Siguro, from the people from the outside looking at the church, medyo okay naman. May activities naman sila. Medyo active naman. Pero, parang they do it out of, ano ba yan? Out of obligations lamang. Hindi siya out of love. Kaya sabi ang Panginoon, parang, you have forsaken your love you had at first. Sabi niya, nung una siguro, talagang passionate sila. And then later on, out of obligation na lang. Parang mechanical na lang, no? Wala na yung heart doon, wala na yung love doon. So, parang itong church in Ephesus, parang loveless church. And it may happen sa ating church din, no? Bro, makita mo, active, lahat ng activities nandyan. Early nandun siya, lahat. Pero, walang love, di ba? Pagkasama mo siya, hindi mo feel ang kanyang affection sa'yo. Ano yun bro, ang ano natin, people don't care. Ayan something na people don't care how much you know, no? Until they know how much you care. Pagkasama mo siya, hindi mo feel, no?
Hindi mo feel yung love niya. Hindi mo ramdam. So, maganda yan na reminder sa atin, yung church in Ephesus, na baka ganun din tayo. Pag dumating ang bisita, they don't feel yung warmness ng church. So, reminders atin yan. No? So, yung church in Ephesus, yan ang reminder natin. Dapat tayo ay church ay puno ng pag-ibig because God is love. And love, yan ang pinaka-importante sa lahat. Sabi nga sa Corinthians 13, meron kang hope, faith, lahat. You can move mountains. Pag wala kang love, bali wala. So dito naman sa church in Pergamum or Pergamos, ito ay worldly church to no? Tolerant no sa mga sinful gawain. No? So they are known as a tolerant church, worldly church, no? So although in church doon okay naman, they deny sin, of course, no? I mean they do not refuse Christ, no? They do not deny Christ, but they tolerate mga sin like idols, immorality, mga heresies na mga cults, mga maling teachings, no? So worldly church. So siguro mayroon church dito sa atin na ganon, they tolerate sin. So warning din sa atin 'yon. Sa atin dito, let it be a warning to us na hindi natin dapat maging tolerant sa mga gawain na sinful, no? Kung meron tayong minsan pinag-aral natin, no? How to approach, how to say or to correct ang ating brothers in Christ na nawawala sa landas, no? So, hindi pwede, okay lang yan, di ba? Okay lang yan. Okay. Kailangan we have to we will not be tolerate such sin, no? So kailangan na sabihan natin in love. Say them, correct them in love, no? So ito naman sa church in Thyatira, known as a wrong doctrine church, nakalagay dito, no? The church in Thyatira, okay, ang commendation, sabi ng Panginoon, you have love, faith, and good work, sabi niya. Patient people, no? Pero, ang problema dito, hinayaan nila mag-infiltrate, no, ang mga false teachings, no? Yung mga maling, sinful mga practices, hinayaan nila. Almost same sila sa church in Pergamum. Ito naman church in Sardis, ito ang matindi rin to. Ito sa mga isa sa dalawa na hindi maganda na church, hindi maayos na church because they are spiritually dead. Maybe on the outside you look at them, okay sila. Pero walang gawain. Kumbaga no? Nandiyan ang church, but parang wala sila. Walang impact. Walang impact sa people around. Walang impact sa community. Nandiyan pero parang wala. Patay, dead eh. Kasi walang programs, walang activities, walang gawain, parang non-existent. Kaya spiritually dead. So, although yung church dito sa Sardis, there are few people na who maintain yung kanilang faith, no? Ang kanilang konti na lang. That's why sabi ng Panginoon, i-build up ulit yun, di ba? So meron pang chance ma-revive. So warning niya yon. So spiritually dead. So dapat tayo
church here, no? Hindi natin i-allow na mawala ang ating mga gawain that will enrich ourselves, uplift our spirituality. Kaya kung meron tayong mga activities, mga programs, whether online, offline, fellowship na mga activities. So, it is important na tayo ay mag-participate, no? Para come into come alive ang faith natin ulit, no? Kasi remember, no, ang ating fellowship, ating church meeting, even Sundays, no? Ano ba ang Sunday? Ano ba 'yon? Let us not forsake the assembly, no? Ano sabi? To encourage one another. So, itong Sunday, one of the objectives nito, purpose nito, is to fellowship, to encourage one another. Presence lang ng bawat isa. Nakaka-encourage na yan eh. Parang yun na anak ko, kakapunta lang sa school, nakailang punta na sa school, gustong-gusto niya punta sa school. Dito sa Sunday school. Kasi sabi niya, may best friend siya dyan eh, kalimutan ko pangalan eh. Kasi makikita niya yung best friend niya dito. So yun ating fellowship, dapat yung presence natin, malaking bagay yan because it uplifts us, no? Parang kapag nag-rekindle ulit ang ating ang ating love sa ating faith, sa ating love sa ating Panginoon. So very important. So itong church in Sardis, dead church wala eh. So nakakahawa din niya pagpunta ka sa isang church. Walang connection, walang dating, walang Alam mo yun pag ang church ay very active. Pagpasok mo lang makita mo, ma-feel mo na yung energy eh. Ma-feel mo na yung energy eh. So, tayo dito sa ating church SGMA, so patuloy natin ating gawain. Let's be warm, especially sa ating mga bisita. And then, patuloy natin mag-participate sa ating mga activities, no? Kung hindi man ikaw, sabi mo, okay na ako, filled na ako, enriched na ako. Well, yung ating kapatiran, you don't know what is happening sa buhay niya, no? And then, di natin alam na ang nangyari sa punta dito para, mabalik ang kanyang and then di tayo warm. So, I think ayaw ng Panginoon yon. So, yun ang warning ng ating Panginoon sa church in Sardis. Sardis ba yun? Hindi, yun ang tama. And then sa, second to the last church na dito sa Revelation, yung church in Philadelphia, ito ay faith. They are spiritually alive church. Yan ang ating dapat gawin na parang model, no? So they are spiritually alive church. Yun church in Philadelphia, no? So they did well. So walang rebuke doon, walang warning, no? Walang ang Panginoon message na ni-rebuke sila. No? So, commendations lamang. So, they kept the name of Jesus and never denied it. No? And the promise, no? The kingdom of heaven for these Christians in church in Philadelphia. So, ngayon, lastly, ang pinag-aralan natin, ito ngayon, is the church in Laodicea, yung lukewarm church. Kanina, in-explain ko, mabuti na lang cold ka, wag lang lukewarm. Kasi, idudura ka ng Panginoon. No? God will spit you out. No? So, kasi mas mahirap yung gano'n na condition kapag lukewarm ka. Cold, pwede pa magbago. Of course, ang gusto natin, maging hot Christian ka. Passionate, no? So, maybe yun dun sa church in Laodicea, sabi, mayaman. They are rich in wealth, physically, no? Siguro because meron na sila noon, they feel already
Siguro, so confident, comfortable, no? At parang baka isip na, hindi na kailangan si Christ. They know about Christ, they learn about Christ, they know a bit about Christ, but na-overwhelmed siguro sa kanilang kayamanan, baka sinabi nila na, okay na ako, lukewarm sila, hindi ko na kailangan. Siguro, something like that. Kaya naging lukewarm sila. So, ano sabi ng Panginoon? Idudura kita. So, mga kapatid, very important, no? At tandaan natin yun, mga character, mga gawain doon sa mga churches na pinag-aralan natin. Dahil ito ay magsisilbi ng parang warning sa atin. Ano mangyari sa atin? If you're lukewarm, spit you out. Di ba? So, mga kapatid, so tandaan natin maganda itong lessons, no? And ni-review ko rin kasi ito. Noong una, hindi ko masyado na-appreciate kasi about the church, no? Pero pag binasa ko, so, maganda pala pag-aralan dahil these things that are happening in the 7 churches may happen sa ating church dito. If we are not vigilant, no? If you are overconfident, di ba? Kung sobra na ang ating kayamanan, instead na gamitin natin, no? Sabi ko nga, yung ating kayamanan dito sa lupa, it can be converted into heavenly treasures. Naniniwala ba kayo doon? It can be converted into heavenly treasures. Nakalimutan ko yung verse, ang sabi doon yun treasures mo on earth, gamitin mo yan para gumawa ng kabutihan sa kapwa at dadalhin sa iyo sa heavenly treasures yan. Nakalimutan ko something Corinthians ba yun, bro? So, ibig sabihin, yung mga Kristiyano sa church in Laodicea, no-overwhelm sila sa kanilang riches, kaya naging lukewarm sila. So, sa atin, if we have that, we must use that riches, our earthly treasures, and convert it to heavenly treasures by living out our faith, by doing good to others. No? So, yun, brothers and sisters, ang ating lessons. No? Nakalimutan ko lang yung verse. But yan ang dapat gawin natin sa ating earthly treasures rather than to be comfortable, overconfident, and be lukewarm. So, magandang umaga mga kapatid, and God bless.